Hindi kasi, yung kapatid ko, first year college, second year. So, alam ko na turn nila. Kaya nga, ayoko yung term na regret eh. Kasi hindi naman ako nag-regret na tumulong ako eh. Na tumulong tayo. Kasi, wala, masaya rin tayo naman pagtulong na yun eh. Hindi ko alam kung paano ko dapat siya na-achieve. Kasi, I'm working on it. Yung parang ko nga, goal-oriented, aggressive nga ako. May target ako. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, guys, please do subscribe in our new YouTube channel. Like nyo na rin yung video na to at i-share nyo sa inyong mga kapamilya, kapatid at kapuso para naman ma-inspire, matulungan at ma-entertain natin sila sa araw-araw nilang pamumuhay. Amen? Amen. So, welcome nga sa ating second episode ng Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. So, ang ating topic for today ay very simple. Our greatest mistake. Binigla mo ko. Di ba siya nakapag-isip? Ako rin eh. Game. Meron ba? Isa lang? Dalawa. Dalawa? Oo. Oh, sige. Dalawa, tig-dalawa tayo. Sige, sa akin, una kasi... yung mas mababaw, para mamaya yung... Sige. Yung una, yung timbang ko talaga. Hindi mababaw to. Magaling ka. Hindi naman mababaw daw to. Sabi niya kasi mababaw. Hindi, pero totoo. Alam ni Joy, ito eh, sobrang fitness, parang sobrang addict ako sa pag-gym dati. Sobrang binibilang ko yung calorie intake ko, tinitignan ko yung bawat kinakain ko. Na lumipas yung ilang taon, be, napansin mo yung pagbabago ng katawan ko. Ano ngayon? Hindi mo pa nagigets yung point ko. Sige. Ang point ko dito, napabayaan ko yung sarili ko na parang ngayon na kailangan ko ng sobrang healthy na pangangatawan. Na kailangan ko ng mas masiglang pangangatawan para kay Vibe. Napabayaan ko nga yung health ko. Sabihin na natin hindi yung katawan ko, yung health ko. Kasi ngayon ako mas kailangan ni Vibe. Ngayon mo ako mas kailangan, di ba? Di ba? Ngayon mo ako mas kailangan na masipag ako. Na pag nagbuhat ako, kailangan mabilis. Kanina naglakad tayo sa simbahan, hinihingal ako. Seryoso ko. Pero, ito guys, seryoso ko ha. Mababaw man pakinggan, pero may mas malalim ako na dahilan. Kasi may mga times na talagang gusto ko naman talagang laruin si Vibe. Pero may isang beses na talagang hiningal ako, tapos ibinaba ko si Vibe dyan sa playpen niya. Tapos nalungkot talaga ako nun, babe. Ito talaga. Kasi alam ko na may mali sa sistema ng pangangatawan ko. Alam ko na may pagkukulang ako dati sa katawan ko na masyado kong in-abuse in a way na parang ngayon nagsasuffer ako at nagsasuffer yung anak ko. Alam mo yun? Na mas kailangan niya ng mas masiglang daddy. Yung daddy niya ngayon maglalakad sa Walmart, hinihingal. Hindi kita matulungan. Although, ito siguro naman pansin mo, sasabihin ko sa harap ng camera, kapag nasa labas tayo, as much as possible, gusto kong hawakan si Vibe. Kasi mabigat yung bata. Yun man lang may tulong ko kay Joy, sa totoo lang, sa ate ko. Ngayon ko lang din naman sinabi, total, kasi syempre may video. Hindi, kasi yun yung gusto ko talaga na dito sa bahay, sobrang hands-on na niya. Andyan si ate ko, sobrang hands-on nila. Ako darating ako galing trabaho, parang, alam mo yun? Hinihingal pa. Kaya hindi mababaw. Sa totoo lang, kaya pa namang itama. Yun may kaya na pa namang itama. Alright, yung sa akin simple lang. There was one time, tandang-tanda ko to, college tayo, nakasakay tayo sa jeep. Tapos nun, papunta tayo ng school. May sakit nun. Hindi ko matanda. Iniisip ko talaga kung sino may sakit nun. So, syempre, ikaw, nagpa-prioritize ka eh. Sa lahat ng hihilingin ko kay Lord, alin ang pinaka-importante? Yun yung isip ko nun. Ang dasal ko nun, tandang-tanda ko, Lord, basta pagalingin niyo lang po si ganito, the rest, ako na po ang bahala. Yun yung biggest mistake ko. Dahil? Naghiwalay tayo. 3 buwan. Yan. Hindi ko alam kung blessing in disguise na dapat. Yung dapat ginrab ko na. Hindi, ang ano ko nun nga, yun nga.
Sabi ko talaga nun, Lord, basta pagalingin niyo lang, the rest ako nang bahala. Sa amin ni Kiko, ako nang bahala. Sa pag-aaral ko, ako nang bahala. Sabi ko, ako nang bahala dun sa iba. Basta ito lang, Lord, yung kailangan ko ngayon talaga. We have been together. Ay, ito, bagong ano to. We have been together for 20 years. Ayan. Ngayong 2024, 20 years na po kami. We started very young. Yeah. 6 years na kaming kasal, pero 20 years na po kami together. Sa 20 years na yon minus 3, kasi 3 months po kami 3 or 4. Natutunan ko lang doon sa pagkakamali ko na yon is, you have a big God, so ask big things. Hayaan mo si Lord, ibato mo ng ibato lahat sa Kanya. No matter how, kahit ang litanya mo na sa sobrang dami ng hinihiling mo, pinagdadasal mo, ipagdasal mo lang lahat yan. Kahit yung hindi nyo nakakilala, yung mga unfortunate, mga taong walang matirhan, kahit hindi nyo nakakilala, no matter how big, no matter how small yung prayer, ibigay nyo lahat kay Lord kasi you have a big God. So, yun yung pinarealize sa akin ni Lord na hindi ko kaya nang wala si Lord. Kaya mula nun, talagang lahat pinagdadasal ko, lalo na yung sa amin ni Kiko. Sabi ko, sana Lord, ito yung dasal ko talaga. Sabi ko, Lord, kung hindi siya para sa akin, gawin mo po siyang para sa akin. Aww. Tapos lagi ako nagpe-pray kay Saint Joseph. Tapos may panahon pa guys na medyo nagloloko to. Ano? Nagloloko. Mga sis, mga bro, partner nyo may kakaiba sa kanya. Lagi siyang stress pag natutulog. Pray over nyo. Totoo talaga yan. Promise. Yung pray over nyo talaga. Totoo talaga yan. Power of prayer. Surrender nyo lahat. Yes. So, yun yung unang mistake ko. Sabi, parang, Lord, yan lang, ako na to. Hindi pala pwede. Kailangan pala, Lord, kailangan kita in everything. Ganun. Siguro ito lang yung video na ayokong ipapalabas dito. Okay. Hindi kasi, secret lang to. Pag naiisip ko yung sa situation ni ate ko ngayon, Ano yun? na yung parang, hindi ko masasabing hindi natin napagplanuhan, hindi ko nakapagplanuhan mabuti yung pagpunta niya dito. Niligay mo kasi ako sa spotlight agad eh. Yun lang talaga naisip ko. No? Kasi kami ni Joy, marami naman kami talagang natulungan dito sa Canada, especially sa PEI. Marami kaming napapunta, alam mo yun, na maganda na yung sitwasyon nila. Maraming mga tao na humingi ng tulong kasi may knowledge kami dalawa about dun sa, let's say, yung mga papel na ganyan. Tapos nung time na yung ate ko yung nandito, parang biglang na lang nag-stop. Meron akong plano, pero nun yung time na hindi nag-work yung plano ko. Pero meron naman kami backup plan ni Joy. Pero pagka naisip ko talaga na gano'n, parang ito yung talaga nag-failed ako na sabi ko minto ng work si ate, wala, nag-stop, masaya yung buhay niya ron, tapos biglang pagdating dito, alam mo yun, biglang nagbago lahat ng rules, wala kaming magawa. Sobra yung anxiety sa part na yun, na minsan hindi ako makatulog kasi naisip ko na hindi ako nagdadrama, yun yung iniisip ko na parang hindi ko maibigay sa sarili kong kadugo yung naibigay ko sa ibang tao. Siguro may dahilan. Baka may mas maganda. Kaya nung naglalakad tayo isang beses, di ba naalala mo to? Nung sabi ko, ayos na yung sila, ayan, ayos na sila. Sabi ko, kaya huwag kang mag-alala. Merong mangyayari na mas maganda para sa atin. Kaya nga, ayoko yung term na regret kasi hindi naman ako nag-regret na tumulong ako na tumulong tayo. Kasi wala, masaya rin tayo naman pagtulong na yun Nag-failed tayo. Diba? Ba't mo ako dinadamay? Failure mo yun. Ibig sabihin, nag-failed ako. Ibig ko sabihin, sabi mo kasi nung isang araw pala, diba, na magkamukha yung regret saka sa fail. Ngayon ko na-realize na magkaiba pala siya. Kasi hindi ako magre-regret sa mga ginawa kong bagay para sa ibang tao na nakabuti sa kanila. Pero nag-failed ako sa isang bagay na pinlano ko mula nung pag-alis niya hanggang pagdating niya dito. Pero babawi ako. At saka lagi naman natin yung sinasabi, pag may nangyaring hindi maganda, hindi masamang tanong, hindi naman, wag mong questionin si Lord na, Lord, bakit ba? Yung parang sisisihin mo siya. Mali yun. Pero ikaw yung mag-contemplate, Lord,
hindi nangyari to. Bakit kaya? Ano kaya yung will mo? Ano kaya yung plano mo? Baka mayroong ganito. Hindi mo pa maiintindihan ngayon. Pero, yun. Pag nagfe-fail kami, yun lagi ang tinatanong namin na, ano kaya yung gusto ni Lord? Bakit kaya nag-fail? Ano kaya yung mas exciting na plan niya for us? Laging ganun eh. Laging may mas kung magfe-fail kayo sa isang bagay. Ako, way back, yung mga akin, mga failure ko medyo long time ago na. Ito, kasi para sa akin po, ang time talaga is very precious. Nakalagay po sa tattoo ko, hindi lang kita, Kairos. Kairos is the parang qualitative time. Diba, ang quantitative is Chronos. Diba may tatak ng relo na Chronos. So, Chronos means it's morning, it's afternoon, it's evening. Kairos means it's the perfect timing. Yung quality ng time, yung Kairos. So, para sa akin, pag na-miss mo na yung train, it's very hard. Na-miss mo na yung turn mo na, yun na yun eh. Na-miss mo na siya. Hindi mo na siya mababalikan ulit. Yun yung para sa akin. Especially sa katulad ko na very planned parang nakaplano ako eh, parang ganun. So, siguro in the future, may chance pa, pero you already missed that perfect time. Parang ganun. Nung kami po ay college, kasi 4th year college ako, 1st year college yung 2nd namin. Tapos 4th year high school yung 3rd namin. Ang daddy ko po ay, hindi kami galing sa tamang family. So, kami po ay, saktuhan lang. Ang daddy ko po ay nagtatrabaho sa San Miguel, pero hindi naman ganun kalaki ang sahod. At saka 3 kami, 2 college, 1 high school, lahat kami. So, alam ko talaga na, it's gonna be tough pagka nag-masteral ako or kapag nag-CPA, nag-accountancy ako. Kapag pinush ko pa, yung pag nag-next level pa ako after ng 4th year. Wala. Parang failed lang ako dun sa part na yun na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko siya dapat ginawa ng paraan. Paano ba dapat ginawa kung nag-working student ba ako? Hindi ko pa rin talaga sure sa isip ko kung paano ko na-itama or paano ko na-achieve yun. Pero, iyak. Wala. I wouldn't have done it another way. Kasi kailangan ako ng family ko nun. Charot. Hindi kasi yung kapatid ko syempre first year college, 2nd year. So alam ko na turn nila. Kaya pag sinasabi na iyak ako. Hindi ko alam kung paano ko dapat siya na-achieve. Kasi I'm working on yung parang goal-oriented, aggressive nga ako. May target ako. So, siguro ang lesson lang dito para sa mga nanonood is, if you have the means, if your parents have the means, go for it. At saka kung nakakautang lang sa Pilipinas nung araw, katulad nitong sa Canada, mangutang ako for studying. Kasi take advantage niyan. Lalo na, ang baba lang naman ng tubo. Kung may tubo man, si Canada, di ba, parang mababa lang. So, kung kaya nyo mag-aral kayo. Kasi, yan yung, totoo talaga yun, education talaga, yung yun ang inyong armor sa war, di ba? Pag pumunta kayo ng war, yun yung pinaka nyo. Pero anyway, one of my biggest failure na masasabi ko kasi hindi ko na i-push. Pero may binigay naman na mas okay. Ngayon, sa mga magsasabi, pwede pa naman mag-aral, bata ka pa naman. Priorities. So, I have a baby. So, I already missed the train. So, mga kapanood nito na you are on that time na pwede, go for it. Pwede pa naman. Sasabihin nila, pwede pa, you're still young. Tapos may mga nakikita naman ako ng mga mommies na nag-aaral pa rin naman, pwede pa. Pero at this point in my life, kung naging CPA ako noon, kung naging masters or nakakuha ako ng masters noon, kung naging doctor ako noon, time na yun, mas napabilis sana ako sa time na to. Yung parang, imbis na 6 years kung kinukuha itong goal ko na to, sana naging 4 years lang. Kuwari, naging CPA ako, Canada pa rin naman. Pero, ang target ko pa rin Canada. Ngayon nga sabi ko na sana mas napabilis lang. Kasi kung naging CPA ako, imbis na level 1, nagsimula ako sa level na ganito, pataas. Kung mataas ka na agad nag-start, kung makapag-aral ka ng longer, parang ganun. Para sa akin, mag-aaral ako ng mahaba para magtrabaho ako ng maiksi.
Gets? Mag-aaral ako ng 6 years para mataas yung sahurin ko. Konti lang yung itatrabaho ko. Magpupundar ako ng mga bagay na makakapagbigay sa akin ng pera, ng sahod. Para hindi na ako magtatrabaho. I don't want to earn na ang kapalit is yung time ko. Kunwari, yung ngayon, kahit nasabihin mong salary tayo, na hindi naman tayo per hour, they need our time. So, we are working, kapalit yung oras natin. Yung oras yung hindi mo na mababawi ever. Yun yung pinaka most precious resource ever. So, gusto ko na ngayon na dumating yung time na hindi na money equals my time. I want money equals my money. Nag-invest ako ng pera, kumita ako ng pera. So, yun. Nag-aaral ako ngayon. Too late. I feel like it's too late kasi gusto kong mag-enjoy. Gusto kong makita yung paglaki ni Vibe. Gusto kong mag-travel kasama si Vibe. Alam Si mo? Vibe lang. At saka ikaw. Sabit ka. So, kumbaga, gusto natin ng time with Vibe. So, kung mag-aaral ako, mababawasan yung time ko kay Vibe. Magtatrabaho na naman ako, mababawasan na naman yung time ko kay Vibe. Yung pagbabayad ko nung pinag-aral ko. So, yun. You can study longer para mag-work kayo shorter. Yun yung sa akin. I may be wrong sa paningin ng ibang manonood. But, yun yung plan ko sa sarili ko na yun. And hindi yun kasalanan ng kahit sino. Walang may kasalanan nun. Baka hindi lang talaga yun yung bigay sa akin ni Lord. Oo. Baka naman, yun nga, sabi mo, baka kung nangyari yung plano ko, kung nangyari yun, hindi ganito ngayon. Yun ang totga mo pala. Dapat pala. Yun ang totga mo. The one that got away. Ito totoo naman eh. Yeah. Yeah. Pero whatever it is na meron tayo ngayon, very happy naman. Very happy talaga. Yeah. So, yun lang. Whatever doesn't kill you, make you stronger. Yun lang. Yun lang. Thank you so much for watching, guys. Sana ay na-inspire namin kayo sa aming mga makabagbag damdaming mga kwento. Maraming salamat sa pag-tune in nyo sa Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. Don't forget to subscribe, like, share this video to your friends para naman ma-inspire, mapasaya, ma-entertain, at yun lang. Salamat po. Bye! Bye!